Yo, what's up mga boss? So, ayun no, nagbabalik tayo sa Morph Analysis. Sobrang tagal nating napahinga mga boss. So, ayun, siya na, sobrang na-busy lang din talaga. Tayong responsibility. So, ayun, nagbabalik tayo ngayon. Susubukan nating himayin tong isa sa mga pinakamagandang laban ng Vuelta. Alam naman natin lumaban si GL sa dalawang MC nung gabi na to. Ngayon, papanoorin natin at susubukan nating himayin yung mga nasa laban ni GL laban kay Ruffian. So, yun, sobrang anticipated ng battle. Subukan na natin to. Pakinggan natin, unang banat, Vuelta Balengton 12. Isa buhay siya. Yo! Round 4 game! GL versus Ruff. Tong boy iyakin na yung whole identity panay call out sa amin. Hoy, Bano! Call out ka ng call out. Sino ka? Puta, sobrang no, sobrang apparent nung change dun sa way mag-deliver ni GL, no? Mula nung nakalaban niya si Vit. Kitang-kita mo yung naging difference niya, yung pucha may angas na talaga no? May angas ng dala. Grabe yung mga ganun niya. Hoy, Bano! Hindi niya ginagawa dati. Sa amin. Hoy, Bano! Call out ka ng call out. Sino ka ako? O nagtawag ng nagtawag. Ano yan, Inception? Pero sa tuwing nagtatawag ka lang may reception. Oo, for the validation. Gusto niyang i-fast pace. Gusto niya yung may tapik just to feel his heart race. Pero bara, into views. But hirap i-translate. Kaya diamond in the rough kasi nga in bad shape. Ako, Okay, diamond in the rough kasi nga parang out of shape. Syempre pag nakukuha yung mga diamante, 'di ba? Hindi naman yung kung paano nyo nakikita sa mga jewelry ganun na yung shape niya. Syempre pangit yung ano niyan, hinuhulma na lang 'yun. So ayun, diamond in the rough nga gaya ng sinasabi ni Ruffian na diamond siya. all out, walang pake sa fan base. Pinaagos ko yung current para di mag-stagnate. Binago yung eksena. I'm making mandates, kaya rough road ka lang. I'm changing landscapes. Kaya rough mag-upgrade, tong punchliner bugok, kasi tingin niya sa battle bilangan ng suntok. Nope! Kung naka-base ka sa basis ni Batas, that's basic. At ironic ang Si Raulo. O siya si GL, no? Tsaka sino-sino na lang parang po siya, babaril siya, no? Tapos, kung ayun na tumama, kahit sino na tamaan. Sinasabi niya dito, basis daw ni Batas, kung napapansin niyo sa mga review ni Batas, no? Sa basehan ng bawat hurado. Ganun kasi siya. Punchline count, yung binibilang niya. So, ayun. Nasabi niya dito. Si Ruffian kasi is kilala bilang punchliner. Yun, paramihan ng suntok. So, yun, sinusubukan basagin na ni GL dito. Yun yung strategy niya, puro punchline. Tinatry niya nang i-diffuse agad yung pwedeng gamiting strategy sa kanya ni Ruffian. Ganda. At ironic yung buod na yung Ruffian criminal tas Batas sinusunod. Ayun, Ruffian, no? Kung hindi nyo pa alam, yung Ruffian is parang another term for a criminal, no? Tapos, yun nga, batas yung sumusunod sa batas. So, dapat hindi ginagawa ng kriminal yun. Galing. Batas na MC tsaka yung law. 1-2-1-2, tapos rhyme scheme, ganyan siya bibira. Isa boxing, merong timing, feints, etc. Diba? Like kung usapang footwork, dapat Sanji. Kung IQ Nami, depensa fourth gear, tankman haki, accuracy, Yusuf palagi yan sa battle kasi yung punch is just one piece of the puzzle. Gaya ng... Okay, so ayun, One Piece reference, no? Not that familiar sa One Piece, so yung mga One Piece fans dyan, pasensya na. Pero kilala ko naman yung mga characters, so alam ko rin na may mga ginagawa nila. So, ayun, ang ganda ng paggamit niya doon. No, one piece of the puzzle. Apat lamang yung perata. Pero safe naman yon. Huwag nyo nang hanapin yung Zoro, on the way pa lang yon. Kasi siya... So, ayun, Zoro on the way pa lang. No? So, nakapanood naman ako kahit pa paano ng One Piece. So, may mga episodes na, ayun nga, si Zoro yung parang laging may problema sa navigation. No? So, mga pagpunta nila sa mga laban. No? Lagi siyang late. Ayun.
daw ace ng baras. Uy, barahan nagbida. Ako Hisoka at Gambit, kontrolado lang kita. Kasi diamond ka, di ba? And diamonds are forever. Kaso yan pang lower grade. Habang comeback ko may aura, parang 4 of spades. Kaya good luck, 4-leaf clover. Kailangan mo yan. And if you're looking for hearts, wala ako niyan. Ang lakas. So, yun, no, pinakitaan niya nung 4 suits, no? Yung 4 na iba't iba sa baraha sa isang deck. So, simulan niya sa 4 of diamonds are forever. Forever. Tapos, sinundan niya ng 4 of spades. Yung pag-comeback daw niya may aura. So, aura, yung song ng 4 spades, yung comeback song nila na nirelease lately. Tapos 4-leaf clover, yung 4 of clubs, yung bulaklak. So, yun, sign siya of luck, of kaswertihan. Tapos, nung yung hearts na 4 of hearts, kung hanap mo 4 hearts, wala ako niyan. So, wala akong puso. Tapos, kasi nagtawag sa gubat, sige lubos-lubusin mo. Kung gutom kang mamatay, sige bubusugin ko. Babalatan tong animal at pagbubuhulin ko hanggang rough maging fur na susuotin ko. gago. So, you know, fur na susuotin ko, rough, binalik na yung fur. Alam mo yun, parang pag mga may suot na ganun, no? Yung parang kadalasan sa nung medieval times, parang pag nakapatay ka ng, kunyari, bear, ganun, ginagawa nila, binabalatan nila. Sinusuot nila yun, parang, syempre, bragging rights nila yun. Tapos, parang sinabi yan na si Ruff yan, isusuot niya yung, ano, no, yung fur. Oo! Round 4 ay puro 4. Kala mo no meaning, puro... Pero bakit round 4? Bakit round 4? May na-miss ba ako? Pero yun, yung puro 4, pero yung puro 4 na ano, oo nga, no? Para lahat puro 4, yung simula siya dun sa One Piece, 4 lang daw yung pirata, yung scheme niya dun sa, yung 4 cards, yung 4 sa cards, tapos yung fur na raw 4, oo nga, no? Puro 4. Round 4 nga pala kasi, nauna nga pala yung laban nila Husky. So, parang round 4 nga pala to. Okay. Kala mo no meaning, puro 4 yung binigay pero di forgiving. 4. Puro 4 yung binigay pero hindi forgiving. Giving 4, tsaka forgiving. Yung mapagmakaawa ba yun? Yun, so... Damn. For heaven's sake, yung binigay pero di forgiving. For heaven's sake, mala dark horse ka lang habang ako 4 horsemen sa isang katawan. Quest, famine, war at 4 horsemen reference, 4 horsemen of the apocalypse, no? Sa I think Book of Revelation yata. Basta somewhere sa Bible. Nung dumating yung apocalypse, andun yung 4 horsemen. Ano ba yun? Famine. Basta iba-iba. Death, mga anomalies Ayun nga, to. may nanggit siya pala. Conquest, famine, war at death, mga anomalies to. Ganto bangis ko, kakatawag mo sa Diyos ito, Apocalypse mo? So, yun nga, no? Sinasabi sa pag dumating daw yung Diyos, no? Yung second coming. So, yun yung apocalypse. So, kakatawag daw ni Ruff yan sa mga Diyos. Ito na yung apocalypse niya. Tapos si GL yung 4 horsemen of the apocalypse. Nasty. Kasi punchliner ka lang, boy! At lahat umay na, dapat kang umalsa. Kaya nung ace ng baras, baka ace na Fort Gas kasi nga bulagta. Balik sa One Piece, wag ka nang umalma. Kasi nga ungas ka, walang tapik sa dibdib. Kasi nga butas na. Oh, Port Gas Days reference, no, sa One Piece, yung namatay na, ano, nabutas yung dibdib. So, sinasabi niyang, wala na raw tapik sa dibdib kasi butas na. Grabe yung, ano, no, yung kung paano niya
binalik doon sa scheme niya nung una, yung etong punchline na to. Galing talaga ni JL sa ganun, yung pagsusulat ng rounds, kung paano niya pagtatahiin yung buong round, no? Hindi nga lang siya parang buong round lang nakatahi, parang pati yung other rounds kadawit. Ganda. So, ayun. Napakalakas na open na round ni JL. Sunod-sunod na punches agad yun. Ganda nung laro niya dun sa 4. Lahat ng 4. Hindi ko na siguro nabilangan ng punchlines yun. Pero atake pa lang niya. Kuha niya na yung crowd. Yung reception ng crowd sa kanya. Kasi sobrang matutuwa ka din. Maano ka rin talaga sa creativity ni JL. Kung paano niya nga yun. Sa kagaya ng sinabi ko, paano niya tinatahi yung rounds. So, yun. Isang malakas na round yun mula kay JL. Tingnan natin kung paano tatapan ni Raf yan. Pakinggan natin round 1 niya. Go, Raf! Grabe yung anticipation ng tao. Tangina! Puro 4-4! Gago ka ba, bro? Tanga kung 4-4, ito'y mamasa pa, no? Mamasa. Sa 44 rebuttal. Tangina! Nag-chat si Arik. Sabi niya, game ka, GL. Naisip ko na lang, seryoso ka ba, bro? Isa buhay champion to, di ko pa kaya yung ganto. Lamang na to. Pag ganyang kalakas kalaban, pakiramdam ko, badang ako. Kaya tignan nyo, dalawang kalaban kasi si Rafian kay Gago maliit. Nagtawag ng aso, kaso yung plano tagilid. Kahit wala na yung husky, ang masasabi nila'y rough, pag bark ko na dinig, dalawang kalaban ng lupit. Masasabi ng crowd, rough. Pag bark ko narinig. So, bark, tahol ng aso, tsaka yung barko. Ni Gago magbida. Tama lang yan para may dahilan kapag tinalo na kita. Pero para lang tong si Husky, pagpantay na yung paa, yung aso nagpi-play dead lang, ikaw mamamatay ka talaga. Yeah, that's the trick. Husky, pag namatay si GL, that's the trick. Waka bitch, oh, you suck, sir. Dapat sa'yo isaker. Punch ng madami. Pagbagsak, sipain yung ulo, askal dahil di kaya ng Husky. Gagi! Okay. Sipain yung ulo, parang askal dahil di kaya ng Husky. So, parang Husky laban sa askal, no? Tsaka yung Philippine Askals, yung soccer team ng Pilipinas. Mababaon ka na tang ina! Tung askal yung walang breeding pero sa yung malalagutan ng hininga. Patay gutom ka tanga. Breeding. Askal yung walang breeding pero siya yung malalagot na hininga. Breeding. Yung breed ng aso tsaka yung breathing. Paghinga. Galing. Nakahain pero sa yung malalagutan ng hininga. Patay gutom ka tanga. Nakahain dalawa, now you will see. Sa bagay, kailangan mo yung GL para ma-spell yung glutonio. 7 deadly sins. Sinagtala, Gino Lopez, daming katauhan netong nerdo, iba-iba ng kulay ng balat. Kaya magmimistulang candy pag nilagay tong nerd sa box o current god. Iwik ka, sorry G. Nerdo. Ewan ko napapansin nyo pero hindi ko alam kung, hindi naman tinutulugan si Rafian dito sa round niya. Pero feeling ko sa sobrang kung paano yung way na putya pinauna niya kasi si GL eh. Parang feeling ko siguro ina-expect niya magre-rely siya sa rebuttals. Tapos, hindi niya siguro na-expect na gano'n yung round 1 ni GL na parang i-expose yung pagiging punchliner niya. Sobrang in-expose ni GL yun. Kaya ito kahit ang daming punches ang daming punchlines na lumalapag, pero parang wala na siyang impact. Alam mo yun, parang mahihina na yung punchlines na binabato niya. Hindi mahina Hindi siya mahina kung papakinggan mo. Pero yung crowd nung time na nandito, syempre, sobrang taas na ngayon ng anticipation dahil may sinabi na si GL na style na ginagawa ni Rafian. Kaso, ang problema, ganun pa rin ginawa ni Rafian dito. So, parang, siguro yung mga tao, parang, no? Parang ganun yung naging dating sa kanila. Pansinin nyo lang. Sa box o current god. Oh, yung nerd sa box pa lang na punchline. Quick ka, sorry G. Nerdong god, ano yan? Geek mythology? Na yung ulo lumaki.
tila may hydrocephalus. Lumaban na lang sa underdog dahil ayaw siyang patulan ng miyembro ng Cerberus. Ay, Jesus! Matol na sa underdog dahil ayaw siya labanan ng miyembro ng Cerberus. Cerberus, yung aso ni Hades sa Underworld, yung tatlong ulo, three-headed, tsaka yung, kung hindi nyo alam, yung Cerberus, si Looney, si Abra, tsaka si Ron Henry. So, si GL laging kinocall out si Abra, pero hindi siya nilabanan. So, yun. Ay, sus! Galing to sa underworld, hindi ka safe, bitch! I fucking hate this! Nung nagbukas ng pinto yung Cerberus ang lumabas tong Hade. Oh, galing to sa underground, ikaw. Galing sa tryouts. Tas si Tweng kalaban ng finals. Tangin, ang daming magaling sa Luzon. Kung dito ka sumubok, Chong, dadaan ka sa hard way. Pasalamat ka sa Visayas, ilan lang kayong kaya yung Tagalog na language. Baka lunod kung sumulpo to sa Motus Pulo o sa Floodway. Di sana makikita tong train kung dumaan sa underground na parang subway. Lakas. Tangin na bayas ah. Pasalamat ka may Ayun, ramdam din ni Raffian, no? Lakas nung punchline niya na yun, no? Underground parang subway. Ganda nung punchline, pero oo, nag-react yung crowd doon, pero napapansin niya na, ramdam niya na dito. Round 1 pa lang. Tangina bayas ah. Pasalamat ka may internet kayo. Kaya may sarili kang galaw. Kasi nung tinanong ko si Ban, yung mukhang kurimaw. Hanggang ngayon daw, di pa rin tapos sa kanila yung laban ni Pacquiao. Eh ikaw, dahil sa internet bandwidth, lumaki na ulo neto kaka-bad trip. Sa dalawa bumangga, may ipit sa gitna tong subway, masa-sandwich o sasagasa. Subway, masa-sandwich. So, Subway sandwich na. Yung sandwich na nagbebenta ng sandwiches, Subway. Ni Wilson the Bus, total matapang ka laugh trip. Habang ginugulungan kanyang katawan ay isip ko humps. Mababang balakid, balik. Woo! Babang balakid. Balik ta rin mga senaryo, isa sa kanyang tactics na nire-rehearse. Pagkabangga sa kanya, tas nakitang nangingisay pa ako naman magre-reverse. Binabaon na kita, nerd. Yamparing yon, dirt. Ngayong nililibing kita, yung pag-ascend mo tapos na ako, so you're going back to earth. Pero sir, salamat Okay. sa blessings. Kala ko walang mapapalamin. Pero biniyayaan mo ng God, tas libingan niya ako pa pagpapalain. Alam kong mas trip nyo. Okay, simulan niya sa blessings, no? Tapos pagpapalain, blessed, tsaka yung sa libingan, papalain. Galing. Alam kong mas trip nyo siya kaysa sa akin. Gustong gusto nyo yung ungas kahit na kulang binato. Kung tingin nyo dyan, Panginoon, tama ka ako batas. Sa lahat ng may ayaw sa akin, mga putang ina nyo! Sa lahat ng bibilib, mga... Kaya sige, yung sigaw nyo sa kanya, ilakas nyo pa. Kahit nakakakaba, pre, yung hate, kaya yun. Kahit nakakakaba, yung sigaw nyo sa kanya, ilakas nyo pa. Pero tandaan yung pressure makes diamond. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meeting. Parang underwhelming ng round niya, no? Hindi, ang lakas eh. Malalakas. Ang dami niyang malalakas na punchlines doon. Daming quotables. Especially yung Subway, Nerd sa Kahon. Marami siyang pumasok na linya. Pero, tinan mo, even after nung ender niya, tas parang hindi pa nakatulong na parang hindi ganun kalakas yung ender ni Raffian dito. Ako din, hindi ko alam kung ba't parang pag pinapakinggan ko si Raffian, parang medyo off na for me yung ginagamit niyang laging men, bro. Hindi ko alam, siguro personal preference ko lang yun. Pero speaking of his round lang, malakas yung round, malakas siya. Pero bibigay ko kay GL yung round 1. The mere fact na na-diffuse niya yung strategy na gagawin ni Raffian dito, hindi na talaga nag-work. Mali yung decision niya na pinauna niya si GL for me. Kaya gano'n na yung naging reception sa kanya ng tao nung round niya. Kung nauna siya siguro sa ganong kalalakas na punchlines na binitawan niya, kung nauna siya siguro sa pagbitaw, siguro hawak niya pa yung crowd ng round 1 bago siya na-diffuse ni GL. Ganun sana yung nangyari. Kaso nauna si GL and feeling ko ganun na yung magiging expectation ng tao for the whole battle. No? So, ayun. Simulan natin round 2 ni GL. Yo, tagal ng setup.
Yo! Bawasin mo At siya gumaganon-ganon na si GL talaga ngayon, no? May mga parang ad-libs na siya. Tagal ng setup. Di niya ginagawa dati. Damn, GL, may angas ka na ngayon. May kalye ka na. May kalye ka na sa katawan. lang yung round 5, if that's fine. Gusto ko lang sabihin yung panapos niyang punchline. Pinadala ng baras! At kay Raffian ang panalo. Game! Pansin niyo ba yung mga wordplay ni Rafi parang deja vu? Yung tipong, woo! Solid! Grabe yung bars. Pero teka, bakit tunog pamilyar? Di ba? Gaya nung mamasapano, pagpapalain, barko, Professor X, spelling, etc. At marami pang iba na alam mong nagamit na. Pero tong rapper buang, kaya di ka master ni remaster mo lang. O inalter mo lang, kaya inferior inside, ina-adjust mo lang yung setup interior design. Tas proud taga Rizal, Okay. pero influence international. Yes, ganyan magsalin. Yung pagkat ng punchline sa labas ng galing. At sino nagsumbong sa akin? Well, si Marshall. Yeah. Kaya para tong kriminal at ironic din par na Bonifacio pa mismo nag-snitch sa Rizal. O kung saan-saan nang galing. Parang adik nag-score. Tinalo pa si JD sa dami niyang source. Kaya Rafi, ano punto? Well, reverse to rather. Na tong Rafi yung natulfo na bistong scammer. Yes, sir. Kasi diamante ka. Pero baon. At kung gustong ma-expose, well, eto na yon. Kasi recycled at reuse ilang bars mong dala. Kaya zoom sa microscope at sa klarong mata. Dinisect ko ng maigi at sakto pala. Deep inside yung diamond ay carbon pala. Okay, so diamonds, yung diamante na nakita natin is made up of the element na carbon, no? Tapos naka-double meaning siya na yung laro niya dito is parang kinokopya lang ni Raffian lahat. Ganyan, mula sa international, mga pamilyar na natunog na mga nagamit na. So yun, carbon copy, no? Kadalasan Filipinos lang siya. Isa kang carbon copy, carbon ka ni ganito, carbon ka ni ganyan. Nakalaro pa siya dun sa carbon gawa yung diamond. Galing. Kaya di mo na malayang, walang diamante na halang. Ika'y bali-bali naman, sa talas ng espada, ika'y hati-hati na lang. Yung dila ay katanang, nananabik na lang. Di ka na mamalikmatang. Ito yung Zoro, nung round 1 kararating pa. Utong ina. Gago, kinallback niya, no? Gago, lakas nun. Oo nga, sinabi niyo on the way pa lang daw si Zoro no round 1. Tapos round 2 nandito na. Kaya pala mga espada na yung ginamit. Hati-hati na lang. May sinabi pa siyang, nasa bibig yung... Espada ay kay hati-hati na lang. Yung dila ay katanang. Dila ay katanang. Yung si Zoro kasi kagat-kagat niya yung katana. Nananabik na lang. Di ka na mamalikmatang. Ito yung Zoro, nung round 1 kararating pa lang. And watch my blade slice. May katana all 3, parang basag yung Saint Ice. O Zoro, Okay. pa rin. Kung sino rivals, sa lip merong katana, isa buhay finals. Dede. Pero ano, bias ba? Then I ask forgiveness. Kasi pwedeng may ban sa Saint Jehovah's Witness. O may ban sa katana, parang modern Japan, kasi di na kailangan. O may lip sa saint, parang humalik sa simbahan. Pero kahit... Binanggit niya yung mga semi-finalists, no? Saint Ice, Katana, Lip Cram, tsaka si Ban. anong combo, uy, andyan ka pala. Sorry, brother. Di makarelate sa semis kasi laglag ng quarters. Gago. Pinapatay na si Raffian dito. Grabe yun. Tinalo nung Poseidon nagbuhat ng mundo. Ang bobo! Ako Poseidon, Manu Atlas, lahat mababanatan.
pati semi-finalist para bang naging kalaban. Old gods yung galawan, current gaganahan. Ito'y ultimate ni Zeus, lahat matatamaan. Kaya sige. Dota reference, no? Ultimate ni Zeus. So, Thunder God's Wrath. Yun yung lahat ng kalaban pag pinindot niya yung ulti tatamaan sa buong mapa. Nilaro niya dun sa lahat ng semi-finalist tatamaan. Old God pa, no? Old God pa yung galawan. So, matanda na kasi si Zeus, no? Round mo na! At i-check yung ender niya. Tignan natin kung magbago. Pinadala ng baras at kay Raffian ng panalo. Round diffusal na naman siya para sa akin kay GL, no? Paano mo i-defend yung sarili mo dun sa mga paratang na binitaw niya na parang lahat ng sinasabi mo pamilyar, lahat ng linya mo galing international, hiwalay pa dun sa lahat ng mga naging laro niya dun sa round na yun, no? Ang lalakas ng laro niya, ganda ng punchlines din, ganda ng concept, ganda ng mga pinili niyang angulo. So, tingnan natin kung makakayanin ni Raffian parang isalba pa yung round niya after nung 2 rounds na ginawa ni GL na yun. Nagre-recycle daw ako. Halata yung kabubuhan. Tapos, Poseidon na bobo daw si Slack 1. Nagre-recycle ako pero ginamit mo kanina yung linya niya na bara sa lalamunan. O, di ba? Kanina, tangina, di ba? Bara sa lalamunan. Tapos linya yung ni Slack 1. Tapos lahat kayo bilib. Tanginang yan. Kasi hindi niya alam kung paano niya i-defend yung sarili niya, no? Pero may pinoint out siya, pa hindi niya alam kung ano, parang sinugal niya na yun, na para lang maano niya yung sarili niya. May defend niya yung sarili niya, no? Siya yung bagong apple of the eye. Wala nang dapat pag-usapan. Pero kung gaano kasintado si Raffian, malalaman. Ngayon tong apple na nasa ulo nyo ang tatamaan, suntok kaliwat kanan. Kung sasabay ka, please humabol. Sunod-sunod yung sapak hanggang mangitim yung balat at maging black eye piece tong apple. Pag sapak ko sa'yo ay... Okay, sinimulan niya sa apple of the eye daw. Si GL ngayon. Tapos yung apple sa ulo, suntok kaliwat kanan, mangingitim yung balat, parang apple... Si Apple the Up ng Black Eyed Peas, no? Si yung kababayan din nating Pinoy. Sasabihin sa'yo, bay, pre, bumangon. Di ka pa pwedeng mamatay, inaantay ka pa sa ahon dahil ikaw yung bagong Apple. Parang iPhone 17, tas nilaban mo kay Android 17. Demonyo ka rin, huwag ka masyadong maangas. Pero alam mo, pati ng old gods na dahil sa demonyo, kinain ng tao yung mansanas. Oh, ba't Adan? Ba't Adan? Alam nyo ba? Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ba't? Ito na katapusan nitong sisinagtala, knockout bulagta, pagsabak sa baba. Humiling na kayo dahil makikita ninyo ang pagbagsak ng tala. Parehas lang tayong lirisismo inaangat kahit yung bayad daw mababa. Pataasan ng TF nakakasawa. Kung tunay na married to the game, ba't nyo naman peperahan ng asawa? Baka di nyo mahal. Ako, kahit magkano lang abot mo sa akin, par. Ox na ako doon. Ayan, kagaya na sinabi ko kanina, yung mga ginagamit niyang pang-rhyme, no? Pang-setup. Par, bro, off-putting siya for me na laging ganun ginagamit niya. Well, alam mo na akong masasabi dun kasi for setup lang naman. Kaso parang repetitive na siya masyado for me. Doon. Ako, kahit magkano lang abot mo sa akin, par. Ox na ako doon. Joke lang yon, wala na ako na pera na ngayon. Pero may pera ka na ngayon. Dahil sa isa buhay, dope yung check. Kaya meron ka ng dough at bread. Ngayong mayaman ka na, GL, ang mabubroke yung neck.
Gagawin kong literal yung sinabi nilang break a leg. Para lumapit uli yung husky, buto mo ang gagamitin kong pang-fetch. Sinagtala di ka threat. Seryoso ka ba man? Black hole ako man. Kumakain ng tala na kumakain ng 1,000 larger than the sun. Sa larger na dasan yung si Husky na. Pero yun nga, kagaya sabi ko, may ganun na naman siya, bro, man, pre, par. Alam kong suntok sa buwan, itong mga kombinasyon. Pero mga linya'y kokonekta sa tala hanggang makabuo ng konstelasyon at doon niya makikita ang kanyang kamalasan. Makakakita itong tala ng tala sa talastasan. Baka sabihin, tanginang yan. Baka sabihin, Lakas ng lakas sana nun, kaso parang meron nang gumamit yata ng talastasan. Nadagdag lang yung tala, no, na si GLC nagtala. puro tala, pigang-pigana. Pakyo ako magdidictate. Gagatasan kanyang kalawakan and that's the Milky Way. Okay. Malawak daw ang kanyang brain. Pagka-headshot, sabog yung ulo ni tropa sa pool pagtama. Pagka-headshot, supernova, sabog tong tala. Papaulan na ng bala. Kahit Supernova, explosion ng ng star. dito proper, maliligo tong tala sa bala. Ito yung meteor shower that nag-gunbars ka din. Maliligo tong tala ng bala. Meteor shower. Brother, that dito nagdala. Nag-gunbars din siya, pero nung dinibdiban na, alam niyong dito kakasa. Parang siya pa. Gustong magsabi ng pasensya ka na, tol. Siya daw si Kakashi, pero walang nagawa nung nirasengan siya ni Sur. Okay. Huwag niyong daanin sa presence. Tapatan niyo sulat ko. Huwag kayo mainline, Mac. Huwag kayo mag-parody. Huwag kayo mag-imbento ng angulo, tang-ina mo. Dami mong pinapagawa, men, ang hase. Dami mong pinapagawa, men, ang hassle. Ang daming utos ni G, parang 10 commandments. Kaya ako sinuway para pakita na hindi complex yung God. May God complex lang yan, pero mahina. Tingin nyo sa Galing. Hindi complex yung God, may God complex lang. yung God, pues tatapakan ni Godzilla. Tingin nyo sa yung face of the league. Lahat kayo malina. Kapal na mukha, maaabunai ang pabida. Pag tinalo kita, rough na ang face of the league. Parang mukha lang ni Anig. Gago. So, yun same ng round 1 ni Ruff. Medyo, pero mas malakas, parang paramdam ko mas malakas yung round 1 niya. Ganun din naman yung kay GL. Mas malakas din naman yung round 1 ni GL para sa round 2 niya. Pero same, halos pareho yung 1 and 2s nila, no? Halos pareho yung atake nila dito. So feeling ko magkakayanigan sila sa 3. Dito na magkakaroon ng parang conclusion yung battle. Pero bibigay ko ng hindi ko sabing tabla eh. Siguro sa dami kasi ng punches talagang rough yan yung round 2. Pero hindi mo kasi madi-disregard yung concept play na ginagawa ni GL, especially yung callback doon sa Zoro line, doon sa One Piece reference yan ng round 1. Ang lakas nun para sa akin. So ibibigay ko ng gaibla kay GL tong round 2, pero parehong mas malakas yung round 1 nila kaysa sa round 2 nila. So tignan natin tong round 3. Constellation, Slakwan, Talastasan, Balakid, yun, mga ganun. Yun na yun! Pucha, yung ender niya binago. Pero sa bagay, yung pinadala ng baras at kay Rafian ng panalo, mukhang di na sigurado. Pero Grabe yung mga niya, yung mga rebuttals ni GL, no? Kung paano niya dinidefuse na agad yung round kahit siya yung nagsimula. So meron pa lang siyang 2 rounds para makapag-rebut, pero sobrang ginagawa niya in a very parang comedic pero mautak na way yung kung paano niya dinidefuse yung round. Para ayun, ginawa niya may Constellation, Slakwan, Talastasan, ginanon niya lang na parang oo nga no, may isip ng tao. Oo nga no, parang narinig ko na rin pala yun before. So
Ayan. Galing ni GL, magganon yung mga rebat na ganon lang. Champion pala yan sa Floodway Rap Battle League. Yes. Floodway, uy, kaya siya daw yung bagong current. Kayo naman manghang-manga. Well, ako si Noah sa Biblia, sa flood handang-handa. Pero pwedeng pinagrabe, mas madiin yung pagkahabi. Ako'y Moses dun sa dagat, tong current bahati. Kaya para tong propeta, except yung ender niya kanina, na mali yung kutob. Kala ko flood sabay sa Agos, ba't di ka sumunod? Oh well, DPWH. Kasi waktong mangulol at nakita nyo na sobrang palpak yung flood control. Pero ikay walang... Okay, inano nyo dun sa... Kasi si Ruffian champion nga sa Floodway, FRBL, no? Nilaro niya dun, na ready siya sa baha, si Noah. Hahatiin niya yung flow ng current, si Moses. Tapos, pinredict niya yung ender. Sinabi niya na ito daw ender ni Ruffian, hindi sumunod. Bakit daw hindi sumunod si Ruffian dun sa ano niya. So, ayun, flood control yung sa DPWH niya. Pake, di ba? Kasi tinira mo si Vitrum sa pagiging rallyista. Putang inang dis na. Ikay Repin Rizal, tas galit sa aktivista. Di ba? Para tunog astig siya, pati bansa ay kinalaban, ginawang diamond in the rough, perlas ng silanganan. Kaya tong current ng baras, masasakop agad. Ako yung hangin galing Leyte. Hindi pa masyadong malalakas punches ni GL dito. Mula itong parang first half ng ano niya, ng round 3 niya. Mga ano-ano pa lang, for me parang ang peak pa lang niya is yung flood control. May mga here and there na lumalabas na punches, pero hindi siya knockout punch. Ano kaya niluluto niya dito, no? Pagkahakot sagad, hinarap ko storms sa pagkahakot sagad, survivor ng Yolanda at mababalot ka, Brad. Hinarap ko storm surge, di matatakot sa flood. Kaya ng legacy yan. Parang naging ano niya na yun, no? Naging catchphrase niya ni GL yan, tang-inang legacy yan. ng legacy yan. O ano hinihintay nyo? Walang legacy yan. Walang ambag na brand new. Okay. Yung approach ay same lang, habang sa akin IQ at makabagong game plan. Gaya ng, sinadya ko yung 2 battles para tumagal ang prep mo, para maging greedy ka sa oras at yung rounds stretch mo. Parang Marcos, gets nyo? Extend yung time niya. Yun ang gawain. At nung nalamang time is gold, gusto niyang nakawin. Kaya yung Diamond, may daya. Sa overtime sa Sapaw, saktong diamante. Diamante ni Imelda, galing yan sa Nakaw. Kaya gasgas yung Diamond kasi hindi ka priceless. Stupid lang sa highness, mamamatay kang flightless. Parang suicide bomber na merong life vest ako. Yung meta, kung mismo, na believe ang wisest. Yung meta, bulismo, sa bilis mag-digest. Yeah, I'm the nicest. 2 battles, wildest. Pero hindi to kindness na yung dream match mo, ginawa kong side quest. Oo, wala akong pake. Pucha. Ang sasakit ng mga sampal niya eh, no? Simula dun sa walang legacy yan. Tapos, explain niya kung bakit 2 battles yung inano niya. Sinadya niya daw na mag-overtime si Ruffian. Nilaro niya pa dun sa Marcos. Marcos extended daw yung time. Galing sa Nakaw na Diamonds. Tapos biglang side quest lang daw siya. Na yung dream match mo, ginawa kong side quest. Oo, wala akong pake. Gusto ko maumay siya. Tanggal yung sungay niya. Tipong pinaghirapan mong ligawan tas tinutime ka. At kung isipin mo pa lang yung ano na yun, yung laro na yun na ako nga naligaw ka tapos tinutime ka lang. Sakit nun, di ba, syempre. Pero nakalaro din siya sa tinutime ka na dalawa yung kinalaban niya nung gabi na to. So, tagal niligawan to ni Ruffian si GLS, tinutime kasi dalawa pa silang pinagsabay sa isang gabi. At kung mag-isa buhay ka, well,
Ako rin, para hantingin ka. Ako'y sasali lang ulit para patalsikin ka. Gago. Parang tina-target lock niya eh, no? Tinarget lock ni JL na parang mag-isa buhay ka, sali ako ulit. Tapos papatayin lang kita ulit doon. Kaya makinig ka. Ito na yung round 6. 6 sa pang 6 na battle. Well, edi may call out na kasama. Kutya, sumakto ba yun? Round 6. Round 6 ito. 6th battle ba sila nung gabi na to? Sa ika-6 yan. Kutya. 6 na battle. Well, edi may call out na kasama. Sa ika-6 yan tatama. 6th threat. 6 threat dun sa ahon at si Vitrum na bahala. Woo! Ikaw, Pucha, pinasa kay Bitor mo si 6th threat eh, no? Pucha, pero tutusin, magandang battle yun. Activista versus DDS. Ano ba si 6th threat? Pero kung ako man, aabangan ko yun. Aabangan ko yung laban na yun. Minutes kada round. Yan ay tala. Ikaw, 5 minutes kada round. Yan ay trap, you guessed right. Para sa'yo yung quantity, while I get the best rhymes. Disiplinado at finest. Ito'y kitil with deadline. I don't need the time less. I can kill with less time. At kung tunay kang Rizal at gusto mo ng lunas, iba't di ka magpakita sa luneta bukas. Enter ni JL doon, binalik niya doon sa parang Rizal, no? Yung Rizal scheme na sinabi niya rin kay Raffian. Ito pala yung araw before nung mga rally, no? Sa Manila, no? So yun, round 3 ni JL, kapareho ng rounds niya before, pero kung paano niya kin-close out tong battle na to, parang nail in the coffin na yun para sa akin. Hindi ko alam kung masasalba pa ni Raffian yung round 3. Pwedeng makuha niya pa yung round 3 kaso the way dineliver ni GL yung rounds niya kung paano niya nilaro, mahihirapan na siyang hilahin yung round 3. Kailangan sobrang snowball niya yung round 3 para at least masabi mo na makukuha niya yung round 2 dahil gahibla lang yung lamang. Pero lakas si GL dito, no? Yung mga pinamukha niya doon nung round 3 kay Raffian na parang side quest lang kita. Saka yung sinabi niya hahantingin niya ulit sa isa buhay. That's cold. Pero yan. Para natin round 3 ni Raffian. Uwi na. Tangina! Grabe aba! Nagpa-flood control ka, siguraduhin mo dun bukas na magrarally ka ha. Abangan niyo yan bukas, baka naka-skimas yan, tapos nakasando. Tangina! Tapos sinita pa yung oras ko? Sure ka, men? Bakit last year hindi ka sumunod sa time limit ng isa buhay tournament? Oh, teka lang. Ako dito nagsisipi. Pepwesto lang sa Gedli. Tas yung patunay na hindi din sumusunod sa oras si GL, pinost ko na sa FB. Ayan, gago, pinost ko nga, legit. Ayan o, pinost ko. Nasaan yung sa ano dito? Papakita natin yung oras niya kasi sinisitan niya yung oras ko eh. Pakita natin kung sumusunod. Asan dito? Dapat natin yan. Saan? Basta malayo, ayan o. Kay JD, round 3, 4 minutes and 25. Tangina, hindi daw ako sumusunod sa oras. Mga invento mong rules, hindi ko nire-recognize. Malamang susunod ka sa oras, dalawa laban mo, mahihirapan ka mag-memorize. Tangina mo. Gago. Oo, siya yung nanalo sa... Mobo siya ng 1 minuto, no? Para dun sa, ano na yun? Sa rebata lang na yun about sa oras. So, prepared siya siguro. Premeditated niya na babanggitin ni GL yung overtime. So, meron siyang pinost daw sa Facebook. Kung matatandaan ko, parang nakita ko nga yung post na yun. Mga time nga ni GL sa mga laban niya nung isa buhay. Pero for me, parang sobrang haba nung ginawa niya para dun. Kasi kung rebuttal niya pa lang yung 1 minute na yun, ano pang masaskip niya? Ay, ano pang masasabi niya sa ilang minutes na meron? Isa buhay na sobrang dikit. Mga pangontra ni Vit di umubra sa kanyang obrang bit-bit kaya inalayan nyo siya ng suportang hitik.
Pero tong Diyos nyo ngayon ay pinagkampiyon para makuha lang yung koronang tinik. Ang sisihin mo yung inchik. O si Boss Anigma, bro. Pinapapatay ka niya dahil atheist siya, ayaw niya ng mga Diyos-Diyos sa ligang to. Maghugas kamay ka na ko. Ito'y iyong sintensya. Papunta na sa kalbaryo nito at makikita ebidensya. Ngayong mga linya'y lumalatay sa Diyos, ito ay pinitensya. Dahil ito daw yung second coming nung nakasalamin na kid. Pero hindi ikaw yung BL, GL. Sulat mo ay diinan. Sinagtala, anino lang ata nung liwanag na galing diliman. Napupuno na ako. Okay. Sinagtala, liwanag galing Diliman. Si Balakid nga. UP Diliman. So, hindi ikaw yung kid, second coming nung kid. Hindi ikaw si BL, GL, BLKD. Diyan, astang balakid masidhe. Oo, yung oras ko mahaba pero yung pasensya maikli. Putulan ng binte, maiging malumpo, hatiin ng bungo. Total humahakot kay balakid, gagawa ng bakod gamit sarili niyang buto. Inaantay pagbabalik ni Allen, tangina nito. Pues mamamatay ito sa train station, kakaantay sa master, parang Hachiko. Okay. O Hachiko. Ayan, medyo gas-gas na rin. Gas-gas na rin na ano na line Hachiko line. So gamit na din. Iba lang yung way na ginamit niya kasi hintay sa master. So hinihintay daw ni GL si Balakid. So ayun nga, gamit na yung ano Hachiko line. Pero siguro puntos pa rin. Hachiko, Japan, anime. Kayo na magpaliwanag kay Looney na support ka rival. Ito'y mababa pang bala. Paliwanag kay Looney kasi ayun, may na si Looney daw sa ano, anime references. So ko alam, siguro alam naman din ni Looney Hachiko, no. Akid para sa Colossal Titan o Titan. Masyadong advanced to si Raffian. Ngayong pumapatay na ng God, ito'y Clash of the Titans o Titans. Dahil pambata lang yung superhero. Nagte-train of thought siya dito, no. 2:45 na yung oras niya. Pero ayun nga, ng tournament battle, so laki lang talaga nung kinain oras ng rebattle niya. Nyo, Clash of the Titans o Titans. Dahil pambata lang yung superhero nyo, parang Teen Titans o Titan. God, teen, binata, bata, young God, current God? Yun ba yung train of thoughts na kaya mong gawin? Dahil sumasakay sila'y akala'y magaling ka na rin. Abay mga taga Maynila yan ba'y mga sanay magsiksikan sa tren. Kaya damn! Damn! Paikot-ikot lang ang biyahe ng tren at yan ang revolusyon mo. GL train of thoughts ang sementeryo ng evolusyon mo. At halimaw ako, pero mag-train ka pa rin, tol. May halimaw sa train. Shake, rattle, and roll, heartless. Heartless beast na heart ang kinukuha. Patay na yung crowd kay Raffian dito sa round 3. Talagang nawala na yung ano yung favor ng crowd. Lalo na same style yung ginawa niya and feeling ko hindi rin nakatulong yung sobrang habang rebuttal niya about sa time ni GL. So parang naging dragging na yung round. So makita mo magti 3 minutes and 30 na. Pero wala pang nahahatak na malakas na crowd reaction si Raffian dito. So diffused na talaga yung style niya. So hindi niya na siguro mababawi ito pero tingnan pa natin. Reverse Hunter x Hunter ang tatanggalan ng puso si Kiluwa di puta. Tung train kailangan pa mag-train ng may training wheels habang ako sinusubukan lang aking latest skill. Kaya pasensya kung magiging taga-late aking latest skill nung in-interview siya ni Batas, nag-brownout sa kanila. Leche. Tapos bumibilib kayo sa putapete? Ba't ako maniniwala sa current na taga-Leyte kung saan madalas walang kuryente? Tangina pre. Walang kuryente sa inyo. Current, no? Leyte. Tapos current god yarn. Tapos sobra ka naman. Dating current naging sinagtala. Puta baka maging solar ka na yan. Tapos kayo naman, doon sa Kakashi, Kiluwa, kuryente yung barena. Siguradong you're screwed pag sumabay sa current. Yung letrang binato na nagpabilog sa inyo. Yung pala walang kuryente, yung barena ang napaikot niya kayo. Kaya tangina ninyo!
Tong Diyos nyo, mapapako na to kasi puta lame. Anong you're screwed? Pagkapako, gago, you got nailed kasi dumami na yung sins. You got nailed na. Si God. Okay. Ever since sa torneo na wala pangalan ko, sa daming kinitil ako tunay na Johnny Sin, sa dami ng pinatrabaho mo. Kaya naparito ba to boss para ako'y parusahan, pangalandakan mo. Pero GL, kung tunay kang Diyos, mamamatay ka para sa mga kasalanan ko dahil ako. Hindi niya na sinabi Ender yan, no? Kasi Rafian, pinadala ng paras. Hindi niya na sinabi. Tapos ba yun? Ayan. So, ayun. Malinis. Diffused all 3 rounds si Rafian. Medyo pumalag siya ng round 2. Pero lahat ng naging laro ni GL sa rounds niya, especially yung round 1, feeling ko yun yung key point ng laban na to, yung round 1 ni GL. Yun yung parang kumbaga parang nag-set na nung tone ng battle at hindi na nahatak ulit ni Rafian yun. So, all 3 rounds GL, gahiblay round 2, round 1, round 3, malaking lamang. Hindi na nakaahon si Rafian doon sa ginawang playstyle ni GL sa lahat din ng concept play niya. So, tingnan natin yung boto. Laptop, GL versus Rafian. Mag-ice 1 beses para sa nalang Pumayak pa si Arik. pareho. Laptop, GL versus Rafian. Mag-ice 1 beses para sa nalang pareho. Solid battle. Ang boto ng urado. Grabe oras ni Rafian, no? 4:08, 4:02. Almost 5 minutes yung round 3 dahil doon sa rebuttal niya. So, pinatunayan ni GL yung I can kill with less time. 5-0. Magigay para kay GL. Oo. So, yun, malinis. Pucha, saludo kay GL, saludo sa dalawang mandirigma na to, no? Ganda ng laban na binigay din ni Rafian. Talagang sobrang ibang GL lang tong gabi na to. So, ayun. 2-0 GL sa isang gabi. Pucha, masasabi ko siya ni current god talaga ngayon. Especially sa, dito sa flip top, no? So, ayun, mga boss. Nagbabalik na tayo ulit. So, susubukan natin gumawa pa ulit ng mga susunod na morph analysis. So, ayun, maraming salamat. At kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa akin, no? Di tayo magalingan, pero susubukan natin himayin lahat yan. So, ayun. Peace. We out.